nagpapasalamat ako sa proteksyon, sa pag-iingat, sa pagbibigay mo ng kaligtasan sa amin, Panginoon. Na Lord God, hindi mo kami pinapabayaan sa kahit anong sitwasyon ang kinakaharap namin sa buhay, Panginoon. Lord, tunay na dapat kang pasalamatan, Panginoon. Dahil Lord God, patuloy mong ipinaparamdam yung kabutihan at yung pagmamahal mo sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord God, hayaan mo kami na umawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, nararapat lamang ito ang bigay namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Brothers and sisters, let's worship God. Ibukas natin ang ating mga puso at makakatagpo natin siya. Awitin natin ang safe ng buong puso. Let's sing sa iyong name.
Sa araw nito, Lord God, sa napakasarap na presensya, ipinadama mo sa aming lahat, Panginoon.
Lord, tunay na ang pag-ibig mo sa amin ay laging nariyan, Panginoon. Ang pagyakap ng iyong presensya ay laging namin nararamdaman, Panginoon. Kaya Lord God, habang kami nabubuhay, Panginoon, patuloy ka naming papupurihan at papasalamatan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dadakilain ka namin, Lord God, dahil Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tagapagpagaling, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, lahat ay posible mong gawin, Panginoon. Wala kang hindi kayang gawin, Panginoon. Kaya Lord God, nararapat ka lamang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord God. At Lord God, sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng pag-ibig mo, Panginoon. Alam ko, Lord God, sa oras na ito ay kumakatupa sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. Napakasarap mong magmahal, Panginoon. At habang buhay, papupurihan at dadakilain ka namin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ang kapurihan, ang pagpapasalamat namin ay tanging sa iyo lamang, Lord God. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen! Sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon at sobrang damang-dama natin ang Kanyang pagmamahal. Dahil naniniwala po ako na naramdaman natin ang Kanyang presensya habang tayo ay umaawit at nagpapasalamat sa Kanya. Amen? So church, good morning po muli sa ating lahat. At salamat po sa pakikiisa natin sa ating online Sunday service. Kung ating pong maaalala sa nakaraang linggo, ang naituran po sa atin ng pastor ay kung ang pananampalataya ay nag-uumpisa dapat sa ating mga tahanan, nang sa gayon ay maisalin natin sa ating mga susunod na henerasyon. Amen? Amen po. So ngayon naman po, ating alalahanin kung paano ibinigay at nagsakripisyo ang ating Panginoon at nagpakasakit po siya na mailigtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga sa kanyang kasulatan sa aklat ng Marcos, Kapitulo 14, talatang 22 hanggang 24. Isinasaad dito, habang kumakain sila, kumuha ng tinapay si Jesus. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito. At ibinigay sa mga tagasunod niya at sinabi, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat. Ang tinapay na ito ang sumisimbolo sa katawan ni Jesus na siyang hinagupit at dumanas ng hirap para tayo ay maligtas. At ang inumin namang ito ang siyang kanyang dugo upang tayo ay linisin mula sa karumihan na dulot ng kasalanan. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sinakripisyo mo ang iyong buhay upang kami ay iyong malinis. Salamat po, Panginoon, na ngayon kami ay kasama mo, na namumuhay kasama ka, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kami iyong linisin at pakawalan sa anumang kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyo po namin, Panginoon, itinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gawin po natin. Salamat sa Diyos. At ngayon, tayo naman po ay magbigay para sa ating Panginoon ng may kagalakan. Ayon nga po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, talata 10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo, upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobrang pagpapala. Amen. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ipinahiram sa amin.
Salamat din po, Panginoon, sa masaganang buhay na meron kami ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bawat kasagutan ng aming panalangin na sinasagot mo, O God. Salamat din po, Panginoon, na minsan hindi pa po namin tinanong sa iyo o inas sa iyo, Panginoon. Hindi pa po na namin hiningi sa iyo, Panginoon, pero binibigay mo na po, Panginoon. Kaya, Panginoon, binabalik po namin lahat ng pasasalamat at pagdakila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give with a cheerful heart. Asher, please. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nais magbigay ng kanilang tithes and offering, mangyari lamang po na tayo'y magbigay sa ating mga life group leader. Maraming salamat po. At ngayon naman po, tayo po ay dumako sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Let's welcome our very own Pastor Lucky Sabado. Magandang umaga po. Welcome once again sa ating online Sunday service. So, nung nakaraang linggo po, pinag-aralan natin that faith starts at home. Nagsisimula ang pananampalataya sa loob ng tahanan. At isa po sa ating mga napag-aralan ay kailangan nating magtanim ng malalim na spiritual na katotohanan sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga anak at mga apo. At this morning po, ako po'y nagagalak at excited na ipagpatuloy po ang ating pag-aaral at talakayin natin ano nga ba ang katotohanan. So isa sa mga katotohanan na pagbubulay-bulayan natin ngayon ay nagmula sa aklat ng 1 chapter 3. So pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito ng The Truth Is. Bago po tayo magsimula, hilingin po natin ang presensya ng ating dakilang Ama. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay lumalapit sa iyo at humihiling ng kapayapaan, kagalakan at ng karunungan upang kami po ay patuloy na mag-aral at maging malalim sa iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ang aming spiritual na tenga, spiritual na mata at maging uhaw sa iyong salita, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa amin, Banal na Espiritu. Gamitin mo po kaming lahat upang maunawaan namin at makita ang katotohanan. Kayo po ang magbasbas sa amin ngayong umagang ito. And we commit everything unto your hands in Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayong umaga po, ano nga ba yung katotohanan? So, simulan po natin ang pagbabasa sa aklat ng 1 chapter 3, verse 1 and 2. Ang sabi niya, may isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos. And verse 3, sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Wow, tigil muna po tayo dito. No? Isang katotohanan na kailangan nating pagbulay-bulayan dahil alam niyo ho, karamihan sa aking mga kaibigan at maraming nagtatanong sa akin, ano nga bang ibig sabihin ng being born again o yung ipinanganak tayong muli? No? Kasi ang born again po ay hindi po siya relihiyon, kundi ito po ay isang pangyayari or situation that took place, no? Isang sitwasyon na nangyari at dinesisyonan natin na mangyari. So, isa po to sa mga katotohanan na sinabi ni Jesus sa aklat ng 1 chapter 3 verse 3 na ang sabi niya, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. So maliwanag po, para po tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, you must be born again. Yes, ito po ang point number 1 natin. You must be born again. Kailangan po natin na maipanganak muli. Marahil maraming nagtatanong sa inyo, Pastor, paano po tayo ipapanganak muli? Ang laki-laki ko na, ang tanda-tanda ko na, ibabalik po ba ako sa sinapupunan ng aking nanay?
Well, wag po kayong mag-alala dahil nung panahon po ni Kristo, ganyan din po ang tanong ni Nicodemus. Si Nicodemus po ay isang opisyal, no, during that time. Ang sabi niya, paano may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Tuloy po natin, verse 6. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. So, napakaliwanag po na sinasabi ni Jesucristo dito na hindi niya tinutukoy ang pagsilang natin ng pisikal na buhay. Bagkus, ito po ay ang buhay na espiritual natin. So, ipinaliwanag niya po yun kay Nicodemus. Ipagpatuloy po natin. Ang sabi niya, ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito. Ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sinumang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, paano po mangyayari yun? Sumagot si Jesus, isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. So, dito po sa verse na nabasa natin, kung mapapansin nyo, merong konting arguments or china-challenge ni Jesus Christ si Nicodemus. Isa kang tagapagturo pero hindi mo nauunawaan. At ang sabi niya po dito, inihalin tulad niya na ang espiritual na buhay animoy hangin na hindi mo alam kung saan nagmula at hindi mo rin alam kung saan papunta pero nararamdaman mo. At ang sabi pa dito ni Kristo, kung yun ngang ipinapaliwanag namin na simpleng bagay, ayaw niyong tanggapin at ayaw niyong paniwalaan. Paano ko pa sa inyo ibibigay yung mas higit pa na nagmumula sa kalangitan? No? So kasi dito po kinlaim ni Jesus Christ sa verse 13, sabi niya, walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. So only Jesus Christ ang nagmula sa langit. Wala pa pong ibang tao na namatay at nabuhay na mag-uli bukod kay Jesus Christ. Kaya po, isa po itong patotoo, no? Isang katotohanan na kailangan nating paniwalaan ang sinasabi ni Kristo. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa kanyang kasulatan, paano pa niya ihahayag o ipapakita sa atin yung higit pa na nagmumula sa kalangitan? Ang sabi po niya, di ba? So actually, tinanong po ni Nicodemus si Jesus Christ. Ang sabi niya, paano pong mangyayari yun? So marahil kayo rin po nagtatanong, Pastor, paano nga ba tayo ipapanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu? Ito po ang kailangan natin gawin. 1A, baptism in water. Kailangan po nating mabautismuhan sa tubig. Ito po kasi ang nakasulat sa unang Pedro chapter 3 verse 21a. Ang sabi niya, ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So isa sa mga dapat po natin gawin upang tayo po ay maligtas, na para po matawag tayo, ma-born again po tayo o may panganak muli, ay sa pamamagitan po ng tubig. No, ito po yung ilulublog po tayo sa tubig, tapos iahahawon po tayo. Amen? So, ipagpatuloy natin, meron pa po sa kasulatan sa Roma chapter 6 verse 4, sabi niya, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya.
kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. So, ibig sabihin po, ang pagbabautismo sa tubig, no, ang symbolism po na kapag nilubog po tayo sa tubig, yun po ay inilibing na tayo kasama si Kristo. Inililibing po tayo, hindi po literal, pero by faith, no, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, iniiwanan na natin ang the old has gone. And sa pag-ahon po natin, binubuhay tayo muli, the new has come. Yun po ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. At even Paul, sinulat niya sa aklat ng Colossus chapter 2 verse 12, ang sabi niya, inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. So, ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng pananalig natin, naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na yung pagbautismo sa atin sa tubig, nililibing tayo at sa pag-ahon natin meron tayong bagong buhay. No? Even in the Gospel of Matthew chapter 3 verse 11a, sabi dito, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, bakit kailangan tayong mabautismuhan sa tubig? So, maliwanag po na sinabi sa aklat ng Mateo, binabautismuhan tayo sa tubig bilang tanda ng ating pagsisisi. So, ano nga ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi po sa salitang Ingles ay repentance, na ang ibig sabihin ay change of heart towards sin, the world, and God. It is an inner change that gives rise to new ways of living that exalt Christ and give evidence of the truth of the gospel. Sa Tagalog, ito po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi lang paghingi ng kapatawaran, kundi pagbabago ng isip, puso, pamumuhay na ayon sa kalooban ni Hesukristo. So don't get me wrong po, no? Ang pagsisisi po ay iba sa paghingi lamang ng tawad. Kasi for example, nagkasala ka sa asawa mo at sasabihin mo na, I'm sorry, patawarin mo na ako. Hindi na ako mambababae. Pero, nagsorry ka by mouth, pero after 2 weeks, nang babae ka ulit, meron mo bang pagsisisi doon? Wala. Kasi ang pagsisisi, ang tunay na pagsisisi, kailangan pong may magbago, kailangan pong may mapalitan. Gaya nung halimbawa tayo ay dating mga nagsisinungaling. Kung tayo po ay nagtitiwala na at nananalig na sa Panginoong Hesukristo at tayo'y nabautismuhan sa tubig, dapat kasama yun sa pagsisisi natin na hindi na tayo magsisinungaling. Kaya nga po, di ba, sa tuwing binabautismuhan tayo, ang tanong ng mga leaders na nagbabautismo sa atin, itinatakwil mo ba si Satanas sa buhay mo? No? So, yun po ay isang deklarasyon at pangako na iiwanan na natin yung masasamang ugali natin at yung mga bagay na ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos. Amen? So, ang pagsisisi hindi po natatapos sa paghingi ng tawad, kundi yun pa lang ang umpisa at kailangan nating ipagpatuloy na dapat po tayong magbago, no? From deep within. Magbago ang karakter, magbago ang pag-uugali natin nang ayon sa kalooban ni Hesukristo. So para po maniwala kayo, i-share ko po sa inyo sa unang Pedro chapter 3 verse 21b. Ang sabi niya, hindi ito paghuhugas ng dumi lamang sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So maliwanag po na sinasabi dyan na hindi na natin gagawin yung mga bagay na labag sa kalooban ni Hesukristo. So tanungin ko po kayo, yung po bang paninigarilyo, sa tingin niyo ba ay kalooban ng Diyos? Ang pag-inom po ba ng alak, kalooban po ba ng Diyos? Yung pagsisinungaling, pagnanakaw, pakikiapid, panonood po ng pornography, kalooban po ba yan ng Diyos? No? O yung panggagancho,
O yung halimbawa, yung pagpa 5-6, yung nagpapautang tayo tapos meron pong malaking interest. Kalooban po ba yan ng Panginoon? So kayo na lang po ang sumagot nun, okay? And meron pa po, no, sa Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi niya, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. So ito po ay isang kautusan upang tayo ay maligtas, upang isang katotohanan na para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nating magsisi sa ating mga masasamang gawain at kailangan nating magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tinuloy po yan, no? Sa Gawa chapter 3 verse 19, sinabi din, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos. So hindi lang tayo magsisisi, bagkus lumapit tayo sa Diyos. Karamihan po kasi sa atin ang nangyayari. Kapag meron tayong kasalanan, ayaw na nating mag-church, ayaw na nating makisama sa Bible study dahil ang lagi yung sinasabi, hindi pa ako karapat-dapat kasi marami pa akong kasalanan. Mali po yung ganong pangunawa. Dapat, the more po na may kasalanan tayo, kailangan mas lumapit tayo kasi alam natin na kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi po natin kayang sagipin ang mga sarili natin. Kaya nga ang sabi dito, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at lumapit sa Diyos. So ina-encourage ko po, kung sino po ang nakikinig ngayon, kapag po nagkakasala tayo, huwag po kayong mahiya sa Panginoon. Bagkus lumapit po kayo sa Kanya, humingi ng kapatawaran, magsisi, at papatawarin niya po kayo sa inyong mga kasalanan. Ganyan po ang klase ng pagmamahal na meron ang Panginoong Hesukristo sa atin. Amen? So, ano pa? Paano pa ang paraan upang tayo ay maipanganak muli sa Espiritu? Ito po ang pangalawa. Ang sabi niya, baptism of the Holy Spirit. So, ang bautismo po ay hindi natatapos sa bautismo ng tubig, kundi kasama din po dyan ang bautismo sa banal na Espiritu. Ano ang sabi sa Acts chapter 2 verse 38? Ang sabi niya, Peter said, repent, ayan po, pagsisisi, and be baptized, bautismo. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So ito po, kapag tayo po ay nagsisi at nabautismuhan, matatanggap po natin ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, alam naman po natin, yan po ang tumutulong sa atin, no? Yan po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang patuloy po nating ma-overcome yung mga struggles natin sa buhay. Amen? Ano pa ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 3, verse 11b? Ang sabi niya, ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. So sino yung nagsasalita dito? Si John the Baptist. Si Juan po ang nagbabautismo sa tubig. Pero sinabi niya na siya lang ang maghahanda ng daan ni Hesukristo. Dahil si Hesukristo po ay higit na karapat-dapat kaysa sa Kanya. At si Hesukristo, siya po yung magbabautismo sa atin sa banal na Espiritu at sa apoy. So kaya nga po sa ating mga nananampalataya na, di ba? Kailangan po tayong manalig at manampalataya that we will be baptized in the Holy Spirit and by fire, by faith. So kaya nga po siguro ang ilan sa inyo nakakarinig yung speaking in tongues. That is actually one of the first sign that we are Holy Spirit baptized. Shekiri arababahanda re arabahande arabahande. Amen? Iniimbitahan ko po kayong lahat sa mga hindi pa po na bautismo sa tubig at sa banal na Espiritu. I-message nyo po kami at sabihan nyo po ang inyong mga leader. Nang sa gayon po ay makapag-conduct po tayo ng water baptism and Holy Spirit baptism. So, again, ito po yung pamamaraan para po tayo ay maipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Amen? So, ipagpatuloy po natin 1 chapter 3 verse 14 to 15. Sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman ako na anak ng tao
ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito po ay pangalawang katotohanan na kung gusto po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay maligtas, you must believe. Amen? So, you must believe. Dapat tayong manampalataya. Dapat tayong maniwala. Ano nga ba yung faith? No? Ang faith is a belief or conviction, the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, not a mere intellectual stance, but a belief that leads to action. So sa Tagalog, ang faith, ito po yung pananampalataya natin, pananalig, paniniwala, na kahit hindi natin nakikita si Hesukristo, dito pa rin tayo nakabaling at binibigay pa rin natin yung tiwala natin at yung pag-asa natin sa ating Panginoong Hesukristo. So yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. So paano nga ba tayo dapat sumampalataya? Ano nga ba ang nasusulat sa aklat ng 1 chapter 3 verse 16? Sabi niya, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakaliwanag po na nakasulat sa Biblia na isang katotohanan para tayo po ay mapunta sa langit o magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sumampalataya tayo kay Hesukristo. Siya po yung bugtong na anak ng Diyos Ama. Ito po yung magandang balita. Ito po yung gospel na kailangan po nating maunawa ang lahat. Sa pag-ibig po ng dakilang Ama sa atin, mismong kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya, ipinako sa krus para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan ko, at para sa kaligtasan nating lahat. That's why napakahalaga po ng maunawaan natin ang katotohanan na si Hesukristo ang tagapamagitan, siya ang Diyos. At ang sabi sa John 14:6, ang sabi niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Hesukristo po ang susi sa kalangitan. Napakaliwanag na sinabi niya, ako ang katotohanan. No? This is the truth na kailangan po nating paniwalaan, na kailangan po nating ibahagi at hindi po dapat natin sarilinin. Ito po ang ebanghelyo. Ito po yung magandang balita na dapat po hindi po natin suluhin dahil yung lavish love of God, if we really accepted that truly and with all honesty inside of our heart, we should radically share it to everyone. Kaya nga po, kung tayo nakakapakinig ngayon sa magandang balita na ito, huwag po nating suluhin. Ini-encourage ko po kayo na i-share niyo po itong video na to or i-share niyo po yung mga verses na nakita niyo at nabasa niyo. And then, help everyone to understand yung katotohanan that Jesus Christ is our Lord, that Jesus Christ is our Savior, that Jesus Christ is the truth, that Jesus Christ is the way, Jesus Christ is the life. And He loves you so much. He loves you so much. No? Even in the book of Acts, sinabi ni Pablo, pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. So kayo ho ba, kung tatanungin ko po kayo, saan niyo pa po ba ibabaling ang inyong pananampalataya? Sa pera? Ang pera po, hindi po natin madadala sa kalangitan. Sa career, ang trabaho po natin maaaring matapos. It is uncertain. No? There's only one certain in this world.
Yung po ay ang salita ng Diyos. So wag po nating suluhin yung magandang balita na tayo lamang ang maliligtas. Ibahagi po natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Pagpatuloy po natin sa 1 chapter 3 verses 17 to 21, ang sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So napakaliwanag po na kailangan sumampalataya tayo sa anak ng Diyos, si Hesukristo. So merong iba nagsasabi na pare-pareho lamang tayo ng Diyos. Mali po. Ang iba ho kasi may ibang pangalan ang kanilang Diyos. Pero sa pananampalataya po natin, kaya nga sa tuwing tayo'y magdarasal, ang pangalan niya ang binabanggit natin, in Jesus' name. So si Jesus Christ po ang dapat nating sambahin. Sa Kanya po dapat tayo sumampalataya. Amen? Verse 19 sabi niya, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang mga ginagawa nila. So, meron pong mga tao na lumalapit na sa kanila ang liwanag, who is Jesus Christ, tinatanggihan pa. No? Choice po nila yon. Kasi sabi nga dito, no, ang mga tao kaya ayaw sa Diyos at ayaw pag-usapan ng magandang balita sa Biblia. Napakasimple lang po ng explanation dyan. Kasi ayaw nilang iwanan yung mga tawag ng laman nila. Ipagdasal po natin sila at patuloy po natin silang ibahaginan ng magandang balita. So ituloy po natin sa verse 20. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. No, ito po ay isang uri ng takot. Takot po sila na ma-expose yung mali po nilang mga gawain. Ano po ba talaga ang gawain ng liwanag? Hindi po ba, so that darkness will flee, the light has come. And who is the light? The light is Jesus Christ. And Jesus Christ is the one who gives us life. So, yung mga tao po sa dilim, ayaw po nilang ma-expose yung masasama nilang gawain at ayaw nilang iwanan. So, kaya po ayaw nilang lumapit. So, I hope and pray na hindi ka isa sa mga yun. No? So, verse 21 sabi niya, ngunit ang namumuhay sa katotohanan, tayo na po yun, no? Tayo pong mga naniniwala sa katotohanan. This is the truth, no? The truth is, we draw closer to the light. Lumalapit tayo sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. So, mga kapatid, ang tumutulong po sa atin ay ang banal na Espiritu. No? Yung pong kalooban niya ang kailangan po nating gawin at sundin. So I hope and pray na lagi niyo pong isapuso, isabuhay at banggitin, pag-usapan sa loob ng tahanan kahit saan man kayo mapunta, kahit po sa inyong mga trabaho o sa jeepney, kahit saan po. Ang sabi ng Panginoon, kailangan tayong maging liwanag. Ang liwanag hindi dapat po tinatago sa ilalim ng mangkok, kundi dapat itinataas natin doon sa taas ng poste o up into the hill para po magbigay ng liwanag sa kadiliman. And because you have Jesus Christ, you have the light. Amen? So wag po nating itago ang katotohanan. Bagkus, kailangan po nating ibahagi ang katotohanan na tinanggap natin para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas. The truth is, you must be born again and you must believe. And just to conclude this, church, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso.
At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Kapatid, maaaring iisa ka sa mga hinahaplos ng Panginoon ngayon. Maaaring yung mga kasalanan mo noong nakaraan, ang sabi ng Panginoon, gusto na kitang patawarin. Maaaring ito ay isang imbitasyon ng dakilang Ama sa iyo upang mapabilang sa kaharian niya. That the Lord is reminding you, son or child, the truth is you must believe. The truth is you must be born again. Maaaring ito ang tamang panahon upang tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. The time is now. Huwag na natin palampasin. So if you are one of these people na gustong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, would you pray with me? Let's bow our heads and repeat after me. Dear God, maraming salamat po na kahit ako'y makasalanan, iniligtas mo ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat po dahil ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo na namatay sa krus at nabuhay na maguli ng ikatlong araw. Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Gawin mo po ako isang nilalang ng ayon sa kalooban mo. Patnubayan mo po ako simula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' name, Amen. Amen. Congratulations po sa ating lahat na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Welcome po sa kaharian ng Panginoon. No, at sa mga kapatid po nating dati nang nananampalataya, let me just pray for you. Dear God, I declare in the name of Jesus na bigyan mo po ng kalakasan ng loob, ng pagmamahal, ng courage, Lord God Father, yung mga kapatid ko po to share the truth to their families, to their friends, at sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Lord, tulungan mo po kami kung paano magsisimula na ibahagi yung katotohanan, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Gabayan mo po kami at basbasan mo kami. In Jesus' name, Amen. Amen. And church, kung meron po kayong mga katanungan at gustong liwanagin, you can message us sa ating Facebook page. Ayan po, Hope Bataan. Or you can also check our Instagram account at Hope Bataan Official. And ako po ay humihiling sa inyo na samahan at suportahan niyo po kami sa ating YouTube channel. Please subscribe po and keep sharing sa inyo pong mga social media accounts at sa mga kaibigan po ninyo. No? Just hit the subscribe button, click the notifications bell para po patuloy po kayong ma-update sa mga nangyayari po sa ating church. So I hope you are blessed at mas naliwanagan po kayo sa ating pag-aaral at pagninilay na ang katotohanan that you must be born again and you must believe. So the Lord bless you and keep you. In Jesus' name, Amen. See you again next time and happy Sunday.